ang malupit pa mga ka-eksena ito, no? Wait lang bukod sa yun na nga pinatalsik si Meow 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 Meow, no? Ano? May Sino ba to? Si Representative Alvarez, natawa ako mga ka-eksena doon sa kanyang sinabi. Sabi niya dito, pusang ina ka. Hindi, ito muna tayo Ito, para maganda ang labanan natin. Okay? Panoorin muna natin tong si Representative Alvarez para kay Barsaga. Nako, tuwa talaga ako, natanggal. At ang malupit pa mga ka-eksena, Ma'am Ason, bukod sa nasipa na si Kiko Barsaga, ang NBI naghain ng ethics complaint. Kay Kiko Barsaga. Kailan kaya si Respicio? Ito na. Ay, Gani, kasama ba si Daddy? Shoutout Daddy, tsaka kay Inday. Game. Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Yan, ganyan. Pag ginagawa kayong ng mga DDS o ng mga tampalasan, ibalik nyo yung ginagawa nila. Tulad namin, tulad ko, 'di ba? Babebe lang tayo dati. Pero dahil sa sobra na ang kalapastanganan at walang kapararakan ang ginagawa ng mga DDS, ng mga politikong Duterte o kaalyado at mismo mga Duterte, ibalik natin sa kanila yung pinagagawa nila. 'Di ba? Ang saya-saya, no? Ulitin natin I like that. Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Kung ganyan man lang ang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na. I rise today para po suportahan yung findings ng Ethics Committee na tuluyan ng paalisin yan si Meow Meow dito sa si Meow. Oy, ano na yan kanina pa yan. Pero confirm na nasipa na si pusang ina ka. Boom. Kamara. Bakit po? Bakit po? Habang inuusisa natin yung nangyari sa dalawang outages sa Luzon, pinatawag natin yung NGPC, Department of Energy, and para kung anong pwede natin gawin upang mapagbuti ang serbisyo ng NGPC. NGPC o NGCP? Ito si Kiko Barsaga, nag-post sa isang post niya noong May 15. Minumura lahat ang congressmen, mga putang inang mga congressmen. Yan. Pero hindi putang ina, Madam Congressman, Madam Speaker. Pusang ina. Boom! Hindi pa nakontento sa flood control, ninanakaw pa yung ating kuryente, kaya mahal ang kuryente. Itong administrasyong ito, ang ulo ng pananakaw ng kuryente. Nandito po yan sa cellphone ko, hindi ko lang may flash dyan. So, yung ganyang klaseng, gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan? I like it! Manatili yung animal na yan. Okay gusto ko yan. Boom! Nakakatawa din pala tong si Alvarez, no? Okay din pala Gusto ko yan tuloy mo lang, sir. Dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Yun naman pala. Pusa daw siya, pusa. Meow, 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 meow. Sigurado ako, sa mga oras na to, ginagawa ni Kiko, pupunta yan ng bar. Yan, maghahanap ng babae yan. Boom! Magiinom tapos bababuhin niya yung babae. Ganyan yan oo. Yung animal na, animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? Ayun. Dinuro ba? Boom! Di ba pusa ka? Tinuro talaga
Tuloy natin. Oh. Animal siya. Hindi. Oh. Hindi ba pusa ka? Oh. O, ayun. Kita mo. So, dapat kung maaari. Maraming nagdidepensa sa kanya. Ah. Hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleague sa NPC, ay sang-ayon po na patalsikin na yan at masakit ko mang sabihin, kaibigan kong matalig na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa Natres. Habang wala siya, ako nagpipreside sa Natres. Mm. Nung linapitan ako niyan, minsan, binigyan ko ng kunting payo. Ngunit, mahirap talaga payuan ang animal. Hirap daw ba yun? Mahirap pa yun ang animal. Boom! Lap trip ka, Kong ha. Kong! Ikaw pa lang yata yung congressman na nakapagpatawa sa akin ng ganyan ha. Ayos ka, Kong ha. Simple ka bumanat ha. Tuloy mo, Kong. Loading. Hayop Pusa! Magaling. Magaling ka talagang pusa ka. Ang galing ng ano niya, no? Hayop Mahirap talagang payuhan ng animal. Hayop isa na lang. Ulit. Payuan ang animal. Bakit? Hayop Okay. Pusa! Paano payuan yung pusa? And kayong lahat dito, tinatawag na pusang ina. Ano kung gusto niyo, nasa cellphone ko yan. May 15. Post ni pusang inang Barsaga. Word of the day, pusang ina. Boom! Subscribe na agad sa channel. Thank you AI Morena. Magaling ka na direct. Kinda. Pero babalik pa tayo ng doktor. May papagamot ako. Sige. Tuloy natin. Salamat Wala akong magawa. I have to endorse. Dalawang GCA po sa kongresong ito. Nag-i-endorso na i-expel na yan. GCA ako, GCA din yan si Abalos. So, pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct ready, laging may kaalaman. Like boom! Pusang ina mo rin. Okay tandaan niya na. Word of the day, pusang ina ka. Boom! Kung ganyan man lang ang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na. At kung gusto mo, may galit ka sa akin, may galit ka kay Chair Abalos, sabihin mo lang sa amin, anytime. Di ba? Para at least, huwag na tayo dito maggirian. Pero huwag mong palabasin na lahat ng congressman, inagyan mo pa ng buhaya yung post mo. Na ang lahat ng congressman ay sinusuportahan. Majority Leader. What is the point of order? Bakit po? Yes, I'm raising a point of order here. And a point of propriety. Let's propriety. not get too harsh here. I'm just quoting Let's his not words. get too harsh here. Madam The Speaker, use of the Mr. words Leader. animal, the use of the words Majority Leader. pusang ina. Session suspended. Sayang naman, Huwag nyo nang pa-delete yun. Huwag nyo nang yun. Si Dilima naman, basag trip Okay? So, mga kaiksena, sa mga kakapasok lang, literal po na sinipa na si pusang ina ka. Si pusang ina niya. Okay? Natanggal na bilang kongresista itong si Kiko Barsaga, aka pusang ina niya. Boom! Okay? Mamaya try nating balikan. Kaya na maiksi lang kasi yun sa balita. Pero okay na to, at least
maliwanag na sa ating lahat na nasipa siya at nakatanggap pa siya ng mensahe mula sa mula sa kaibigan ng kanyang namayapang ama at tinawag siyang pusang ina ka. Boom! Halika na. Punta naman tayo sa susunod na topic. Tayo pa action, mga kaiksena. Ito na, babanat na tayo. Ito na. Alright, so eto na mga kaiksena, pag-usapan natin. Mga kaiksena. Ay, hindi, ituloy ko na kaya. Sige, ituloy na natin. Pakita ko na rin sa inyo mga kaiksena kung saan 2 hours ago to NBI naghain ng ethics complaint versus wag na. Naalam na yan wag na no. Diretso na tayo. Boom! Diretso na tayo. So mga kaiksena, muli na naman pong hindi sumipot ang majority block sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano Boy 10K Budol. Boom! Okay? Yan. Okay? Okay. So, without further ado mga kaiksena, yan, maraming may nagsasabi na boycott sa Senado ang nangyari. Tingnan natin kung paano naging boycott, ha? Naman sumipot sa sesyon ng mayorya ng Senado kaya panawagan ng minority bloc Nangyari. magbitiw na bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Live mula mismo sa Senado, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, bakit pinagbibitiw ng minorya si Cayetano bilang leader ng Senado? Alam mo, Jiggy, sabi ng minority senators, hindi na raw kasi kayang pamunuan pa ni Senate President Alan Peter Cayetano itong Senado dahil kaya sa ikalawang sunod na hindi pagsipot ng mayorya sa plenaryo. Kaya ang nag-iisang panawagan nga ng mga taga-minority magbitiw na lamang si Cayetano bilang Senate President. Anila, malinaw na pangboboykot ang ginagawa ng mayorya. Narito ang pahayag ng minority bloc. What happened today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of... Alam nyo, correct me if I'm wrong halos magkano yun? 25 million a day ang gastos sa Senado. Sipin nyo yung mga kaiksena. 2 araw na sila hindi pumasok. So, 25 plus 25, 50 million mga kaiksena. Kanina, nag-uusap nga kami ni Marites, sabi ko, talaga kahit kanina, 'di ba, sa live natin, nakakagigil talaga 'tong mga majority block ni Cayetano Kung iisipin niyo lang mga kaiksena, yung kanilang ginagawa hindi para sa taong bayan. Yung ginagawa nila ay para magpa-delay at yung taktika na wag siyang maalis sa pwesto kagad dahil natatakot na nga ito si Cayetano na matanggal sa pwesto at hindi nila magawa yung plano nila para hindi makalusot o mapigilan yung impeachment ni Sara Duterte. Plus, mapagtakpan at hindi nga madali sa mga kaso yung kanilang mga involved na mga kasamaang Senado o senador sa majority block. Kagaya nila Cheese, nila Joel Villanueva, Marcoleta, nang yan. Di ba? Princess Jalk. Maraming salamat po Pero na! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Thank you po. Tuloy muna natin to. Mamaya na ako magdadaldal. duty and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer... Wait lang. Ano daw? Ano? Boom! Birthday mo last week. Ay, kasi may sakit ako nun no? Wala akong live nun. Sa linggo ako mahigit yata. Hindi nakapag-live no? Kung nakapag-live man ako ng isang beses, hindi. Nagpunta na pala akong Bengador, tapos nabinat ako. Ano?
Well, anyway, mga kaiksena, pakitulungan po ako. Batiin natin ng happy birthday belated si Sheila Acacio para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday sa'yo, darling. Ang bati ko. Happy birthday, Sheila Acacio, at sa lahat ng bumubuo ng Direk Freddy Valera, kasama ang Kabugera, Ex-Senadora, Spice Girls. Maraming salamat sa suporta at happy birthday sa iyo. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, Thank you po. At maraming salamat ulit kay Princess. Princess na lang ha, di ko alam paano basahin yung Jalk o Ja, ano ba, silent L, Jack, silent C, how? Basta, Princess, thank you so much. Okay? Thank you ha. So, eto na nga. Tuloy natin. Ulitin natin ha. Take two. So, eto na mga kaiksena, ang boycott ng Senado. Hindi na naman sumipot sa sesyon ng mayorya ng Senado kaya panawagan ng minority bloc. Magbitiw na bilang Senate President. Tama, Senator magbitiw na Alan yan! Peter Cayetano. Live mula mismo sa Senado, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, Inutil yan si Cayetano, inutil! bakit pinagbibitiw ng minorya si Cayetano bilang leader ng Senado? Alam mo, Jiggy, sabi ng minority senators, hindi na raw kasi kayang pamunuan pa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pag hindi na kaya, ibig sabihin, walang silbi, walang kwenta, ha? Inutil. Gigigil ako sa pagmumukha nito putang inan to. Itong Senado dahil nga yan sa ikalawang sunod na hindi pagsipot ng mayorya sa plenaryo. Kaya ang nag-iisang panawagan nga ng mga taga-minority magbitiw na lamang si Cayetano. Hoy, ba't may sumasayaw dyan sa likod ng reporter? Nyeta tong dalawan to Nakikita niyo yung dalawan to? Sino to? Gusto ko i-report nyo sa akin yung bukas Nagti-tiktok pa sa gilid Bastos. Kaya ang nag-iisang panawagan nga ng mga taga-minority magbitiw na lamang si Cayetano. Gumaganon pa mga tarantado. Mga siyaw-siyaw ng gano'n, nagbabalita kami rito. Bastos kayo Boom! Mas nga kayo dyan! Tinan mo. Nawawala tuloy ako sa topic Tinan mo, landin yung dalawa Kalawang sunod na hindi pagsipot ng mayorya sa plenaryo. Ano ba gusto mo TikTok? Kaya ang nag-iisang panawagan nga ng mga taga-minority magbitiw na lamang si Cayetano bilang Senate President. Anila, malinaw na pangboboykot ang ginagawa ng mayorya. Narito ang pahayag ng minority bloc. TikTok? What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Diba? Dapat talaga mag-resign ka, tantang ina mo. Cayetano, hayop ka. Na, siya pa mismo mga kaiksena, Senate President pa yan Siya, imbis na dapat siya yung magsabi na, o siya mismo. Halimbawa, sinamahan nila si Jinggoy kanina ng isang araw. O, bumalik kayo. Pasok kayo, trabaho kayo. Di ba, Ma'am Teresa Shelman, good morning po. Pumasok. Anong ginawa? Putak, nag-cutting. Nag-cutting na ang mga walang ya. Tapos yung iba daw, nandun lang sa opisina, ayaw lumabas. So, sino may utos? Ako? Ako ba yung Senate President? Boom! Ninyo At Mon, may pahayag na ba tungkol dito si Senate President Cayetano? Meron, nag-Facebook Live. Nag-online selling na naman ng Saraulo. Ayan Nasaan ba yung tubo? Online selling na naman ang gunggong. Wala bang Pokemon dyan?
Actually, Jiggy, sinusubukan pa natin makuha ang panig ni Senate President Alan Peter Cayetano patungkol sa panawagan nga ng minorya, pero wala pa siyang sagot. Pero sa kanyang Facebook Live kanina, iginiit niya na hindi na sila magpapa-11 sa 11. Ang tinutukoy niyang 11 rito, Jiggy, ay yung minority block. Hindi na, alam mo, Cayetano, kung makakaharap talaga kita, mumurahin kita ng bonggang-bongga, putang ina mo eh. Sorry po. Ano magpapa-11? Eh, kayo itong nang-o-11 sa taong bayan eh. Kayo itong napakaramin yung drama, kayo itong napakaramin yung hanas. Di ba? Tapos magagalit pa, keso daw sinigawan daw, pati to si Peluca, si Marcoleta, nagtatampururot. Kasi sinigawan daw siya, sinigawan daw sila, o sinigawan daw yung SP niya ni John Vic. Boom! Di ba? Sino ba namang hindi mabibwisit? Eh, kitang-kita mo kung anong pinaglalaban ni Cayetano. Hindi naman interes ng taong bayan. Kasi tanda-tanda na ni Jinggoy, Budomesa nga yan, inaalala mo pa. Boom! Nakailang plunder case na yan eh. Kaya alam niya yung gagawin niya dyan. Di ba? Thank you, Janice Bailon. Ang ganda mo naman. Eh, huwag ka ma-insecure, mas maganda ka. Charot. Ayon pa nga kay Cayetano, malinaw kasi na sinusubukan daw na Uy, nadapa. pigilan ng administrasyon at ng minority senators ang Ang hilig niya magbintang. Nakainom na ako ng maintenance ko, huwag ka mag-alala, Sir Bert. Boom! Ang hilig niya magbintang ni Cayetano, pero pag tatanungin mo, asan ebidensya? Wala, nga. pagbabago ng liderato sa Senado. Una, noong May 11 nang sinubukang arestuhin ng NBI si Senator Bato de la Rosa. Pangalawa ay yung nag-walk out naman ang minority senators noong isang linggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Cayetano. Noong May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok ng mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Diyos ko, Cayetano, hanggang ngayon diyan ka pa rin sa leadership mo. Walang pinagkaiba to kay Marcoleta, no? Kumbaga, hayok na hayok sa kapangyarihan, gusto ng posisyon. Oh my God! Di ba? Alam mo, nako, kung hindi lang talaga, nagpipigil lang ako eh. Alam mo, Cayetano, kung wala kang ginawang katarantaduhan katulad kay Bato, at nagpa-drama effect ka pang we're under attack, wala ka dapat ikatakot eh. Kaya nagkakaganyan ngayon na nangyayari dahil sa'yo, tangina mo. Boom! Saan ka nakakita, pinayagan mo na yung isang wanted, may warrant, pinaano mo? Pinatakas mo. Pinotektahan mo. Pinotektahan niya na nga, tapos nakawala sa kanyang custody. Tapos ano gusto mo asahan ng ng mga kasamaan yung minority? Gusto nyo ipasa agad yung isang o mag-amyendahan yung isang rules about sa pagboto online, about sa pagdalo online, na kung saan kanino lang pumapabor. Para dyan kay Jinggoy, kay Bato, kay Joel in the future, in near future. Chis Escudero at Bongo, pag mga nahuli na sila o nagtago, makakaboto pa rin at hindi ka maalis sa pwesto, tangina mo. Boom! Yan ang drama mo eh. Kung wala kayong ganyan, nagtrabaho lang kayo, tinuloy-tuloy nyo, pati nga ngayon yung impeachment, di ba? Tapos ngayon, Miyerkules ba ngayon? Bukas pa, di ba? Huwebes, magsisinidi itong mga ihindot na to. Ano nagawa nyo? Boom! Anong naitulong nyo sa bansa? Wala. Ang ina mo, kahihiyan ang ginawa mo sa pamumuno mo. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Eh, si Raulo ka pala eh. Boom! Saan ka naman nakakita? Pugante, pabobotohin mo? Saan ka nakakita? Nakakulong? At yung kanyang kaso ay hindi basta-basta. Plunder. Boom! Bibigyan mo ng special treatment, VIP, makakaboto. Anong klaseng utak meron kang panot na noo? Di ba mga kapatid, mga kababayan ko, isipin yung mabuti.
Ano ang benepisyo nung sinasabi niya? Gusto nila kasi na hindi matanggal sa posisyon itong si Cayetano. Plus, pag nagkaroon na ng tinatawag na impeachment, no, makaboto pa rin yung mga kasama niya kahit nakakulong at nagtatago. Tangina mo. Nasaan ba yung tubo? Ang kapal ng mukha no? Yun po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. Objective? Minamadali nyo nga Minamadali nyo kagad na amyendahan. Gusto nyo na kagad pagbotohan kahit wala pang debating nangyayari. Ano yun? Nagbotohan tas walang debate? Boto agad? Wawa, kumbaga sa pagtakbo sa politika, wala man lang meeting de avance, wala man lang plataforma, boto na. O, tanga nyo. Ano yun? Diba? Nakakaloka tong mga to. Kung maintindihan mga utak nyo. At may paliwanag na bang mayorya kung bakit di sila sumipot sa plenaryo? Subukan mo. Well, Jiggy, ayon mismo kay Senate President Cayetano, protesta raw Ha? ng mayorya yung hindi nga nila pagdalo. Protesta? Para saan? Boom! Protesta para saan? Nawalan niya talaga, Ang lala talaga ng ng pamumuno mo, Cayetano. Ang ina mo. Sa plenaryo, simula pa kahapon, laban daw yan sa anyay outside forces na gustong manipulahin itong Senado para Ano daw? Anong outside forces? Sila nga yung forces na gustong manipulahin ang proseso. Di nyo ba napapansin? Kay Bato. Diba? Isipin nyo mabuti. Basang-basa na to si Cayetano Kahit yung mga DDS pare-parehas Kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung ginagawa nila, binibintang nila sa iba. Boom! Halata naman, sino ba yung nagmamani-over o nagmamani-obra? Sinong puwersa ba ang gumagawa nun? Unahin ulit natin, Bato. Boom! Diba? NBI. Si Bato, minani-obra nila para hindi mahuli. Tapos, yung Senate Siege. Sino may gawa nun? Ako? Kaya ko ba yun? Di ba sila rin si Cayetano din? Tapos ngayon, ano na naman? Sino ngayon ang dapat tanungin na nagmamaniobra at may forces ng kadiliman dyan? Hoy, ang ingay mo, Siopaw! Hina pa to. Nasaan ba yung tubo? Didistract ako Siguro na sigaw. paraan din daw nila ito para nga hindi maaga. Ito pa isa Boom! Ito pa isa. Wala sa iyo na kahit siya nangamusta. Yung iba sa inyo, I'm known for 10 to 20 years. Hindi man ako kinamusta dito. Yung aking staff na si Menes ang labas ako dito. At ako naman rin. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like boom! Ito rin kagigil din to punyetan to. Umiiyak nang walang luha ang puta. Boom! Leche! Sa'yo! Ikaw yung mga committee, partikular na ang Blue Ribbon Committee. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni SP Cayetano. Walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Ulul, papalusot pa. Papalusot ka pa. Papalusot na may kasama daw protesta. Bistado na kasi kayo. Alam na kasi namin ang galaw nyo. Inuulit mo lang yung mga katarantaduhang ginawa mo nung araw, Cayetano. Yung galawan mo, bistado na. Gastado na. Di ba? Against a puppet Senate na gusto nila. But, Puppet. Tingnan mo
ano yun yung mabuti, mga ka-eksena, lahat ng sinasabi niya, sila yung gumagawa. Boom! Pansin nyo? Di ba? Kayo ang pinapapit at nagpapapapit sa mga Duterte, king ina nyo. Sabi nga ni Representative Alvarez, pusang ina mo. Boom! Is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Samantala, Jiggy, nagbigay naman ng pahayag si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga nangyayari. Wala kaming pakialam sa dyan hayop na wala naman silbi yan. Oh. Direk sabi nila number 1 daw sinungaling. Talaga, ano ba kayo? Hindi nyo ba alam yun? Si Cayetano, ang dami mga ginawa niya nung araw. Mamaya, may pakita ko sa inyo. Oh. Ngayon sa Senado, anya, dapat daw itong ikabahala ng publiko at ng Hoy, Sara, manahimik ka. Kung ako sa'yo, intindihin mo dahil yung sinagot nyo, na nilagay nyo pa sa maleta, sabi ng mga prosecution panel, walang laman. Ano walang laman, Direk? Ibig sabihin, may mga sagot sila pero walang laman, walang sustansya. Siyempre, as usual, technicality na naman, itong putang na si Sara Duterte. Wala ang kwenta yung sagot, di ba? At ang sabi pa, pinapabasura daw, gusto yung pabasura yung impeachment. Ang galing ano? Boom! Kitang-kita mo, di ba? Natakot na si Sara Duterte. Kaya lahat nagkakanda kumahog na, pati yung mga asong ulol niyang senador. Boom! Oh. bawat Pilipino. Dagdag pa nga ng bise, ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Kung ano talaga yung sinasabi nila, silang ginagawa nila, no? Ito naman ang pahayag ni VP Sara. Good governance. Boom! Nasaan ba yung tubo? Leche ka, Sara. Boom! Ba't nag-iiba itsura mo? Para kang ano, hindi ko maintindihan. Diba? Does not require the elimination of opposition. Ito, bobo talaga, Nagbabasa pa yan, ha? Alam mo, mga kaiksa na tulad ko, sarili kong opinion, sarili kong saloobin, damdamin sa nangyayari. Need ko magbasa ng script? Boom! Siya vice president. Bukod sa hindi marunong gumamit daw ng laptop, tanga-tanga, boom, ng computer, o kung ano pa man. Hindi, diba? Bakit kailangan mo pang nagbabasa ka pa sa prompter mo? Anong kailangan? Bakit nagbabasa pa? Bobo ka, te? Boom! Ang hina talaga ng utak, no? Ginagamit mo pera ng taong bayan, Fiona. Ito nga hayop nga itong putang ina to si Sara Duterte. Isa pa to eh. Ang lakas magsabi ng ang lakas magsabi ng ginagamit pera ng taong bayan. Ikaw, ano ginagamit mo? Boom! Diba? Ano ginagamit mo pambayad sa mga gastos mo, pepe mo? Migil ka, ha? Yung security mo, sino gumagastos ng mga, niyan? Diba, gobyerno? Punta-punta ka ng dahig, punta-punta ka ng kung saan-saan. Pumayat si Sara, panic mode. Pumayat kasi na-stress na nga yan. Dahil sa kanyang nalalapit na katapusan. Democracy works best when there is a healthy opposition. Bobo talaga, no? Boom! Because he works best. And all this, and yes, and I like niyan, and mo. Boom! Paka-basic na sabihin, hindi kaya. Tanga-tanga. That is free to question. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid. Pa-explain mo sa kanya yan, Tagalog. Di niya may explain. Boom! Bakit, Derek? Hindi naman siya nakaisip niyan eh. Hindi naman sa mismo nang galing sa utak niya yan eh. Okay lang kung kahit Tagalog pa yan, kung nanggaling sa puso mo yan eh, kahit Bisaya pa yan eh. Diba? Kaso hindi nga. Iba nga yung nagsabi, iba nga yung gumawa. Paano niya makakabisado yan? Paano niya
masasabi ng nakapikit yan. O, tinan mo nga ako nakapikit pero alam ko kung anong gusto kong sabihin dito sa putang ilan to. Diba? Ang simple-simple lang mga ka-eksena. Yung mga nararamdaman mo, yung mga nalalaman mo, na gusto mong ilabas, ang galit mo, hinanakit mo, pagtatanong at kung ano-ano pa, kayang-kaya mo sabihin yan kahit wala ka ng kopyahan kasi ikaw yun, ikaw may sabi, galing sa puso mo, ina mo. Boom! Diba? Oh. Of it. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Jiggy. Minsan na nga lang magaganyan, puro basa script pa. Boom! Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Senado. Oh, at hindi pa dyan nagtatapos mga ka-eksena, baka akala nyo. Ano meron? So, sinasabi ko sa inyo, parang nauulit lang na naman mga ka-eksena, yung mga pinagagawa ni Cayetano noon at ngayon. Boom! Paano mo nasabi? Ito, panoorin nyo to, panoorin nyo to. Oh. Sa hindi niya pagpapatawag ng sesyon sa Senado, inungkat ng mayorya ang mga ginawa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Noong House Speaker pa siya. Kaugnayan ang agawan nila ni Representative Lord Alan Velasco sa liderato ng Kamara na kinailangan pang mag-referee ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Boom! Balikan niya sa pagtutok ni Ian Cruz. Iyan ang history niyan. Ano yan eh? Hayok sa kapangyarihan. Hayok. Ha? Hayok na hayok yung bakla na yan. Ay, bakla. Sabi kasi ni Mami Pebbles eh, 'di ba? Bading daw 'yan. Ako naamoy ko naman eh yung pagiging bading niyan eh. Oo. Kaya lang si Pebbles may ebidensya talaga yata na masabi niyang bading. Pero kung amoy yan lang, amoy na amoy ko yan, te. Kailangan pakita nila no, yung asawa, may ganyan. Pero sa totoong buhay, baka hindi nga marunong kumain yan eh. Na ano, direct? Ng seafoods. Nasaan ba yung tubo? Ay, ano ba yan? Ang laki. Ano? Ay, ako niyan. Gusto ko Hungarian sausage. At ay, ako niyan. May allergy ako sa seafoods. Please lang. Ikuha mo ko ng iba. Tuloy natin. Sa kanilang batikos sa hindi pagpapatawag ng sesyon ni Senate President Alan Peter Cayetano, binanggit ng Senate Minority ang ginawa raw noon ni Cayetano noong siya ang pinuno ng House of Representatives. Sa pahayag ng minorya, lehitimo raw ang tanong kung inuulit daw ba ni Cayetano ang nangyari noon nang tumanggi itong bumaba at i-convene ang Kamara nang hindi na raw siya sigurado sa bilang ng kanyang mga taga-suporta. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano ukol dito. Ang tinutukoy ng minorya ang naging krisis noon sa liderato ng Kamara noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaugnay ito ng term sharing agreement sa pagitan ng nooy House Speaker Cayetano at nooy Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Maraming salamat, Payherla. Direct, magandang gabi po. Alam nyo, good news naman yung nangyari ngayon eh. Kahit na, good news kaya, maraming ganap pero more on good news naman. Una, si Kiko, napatalsik na. Si Jinggoy, nakakulong na. Yung susunod pa, antay natin. Tapos eto, pabagsak na si Alan Peter Cayetano. Boom! Kaya, sa akin ka lang manood para hindi ka ma-stress. Akong bahala sa'yo, ha? Thank you po ulit. Sa ilalim nito, upong speaker ng 18th Congress si Cayetano sa loob ng 15 buwan at papalitan ni Velasco sa susunod na 21 buwan. Pero nang palapit na ang napagkasundo ang palitan ng liderato, payag man daw si Cayetano na bumaba, iba naman daw ang gusto ng kanyang mga taga-suporta. I'm offering my resignation here and now. Pasensya na po, Speaker Alan, but I object to your offer of resignation. Sa gitna ng bagyong to, dapat mo bang pinapalitan ang iyong kapitan? October 14 dapat ang sinasabing usapan ng palitan ng liderato. Pero mahigit 1 linggo bago niyan, biglang sinuspindi ni Cayetano ang sesyon noong October 6. Mas maaga sa orihinal na schedule na sa halip na October 16. We cannot simply go to the session hall even if 300 kami dyan and say that we resume the session. Diba? Because we can resume on November 16. Nangyari yan sa kasagsagan ng deliberasyon para sa 2021 national budget.
At para di maipit ang budget, kinailangan ng mamagitan ni Pangulong Duterte at ipinag-utos noon ang pagsasagawa ng special session. Nako. You resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Hindi naman pwede yun. Ikaw gagawa. Raulo talaga tong si Digong. Kahit kailan talaga budol talaga ito putang inan to eh. Kaya ako nananakot. Wala akong ambisyon manakot. Wow. Wala rin akong ambisyon na tatagal dito sa pwestong. Alam nyo, kahit na ito, nare-replay yung ganyan salita niyan, hindi na ako na kasi alam kong sinungaling tsaka mambubudol lang talaga tong matandang tong hayop na to eh. Kaya wala nang kahit ano pang kagaya dati na pag nagsasalita yan, akala mo totoo, hindi. Diyos ko, sarap batukan nga eh. Kung nasa tabi ko, batukan ko pa yan eh. Oh. Yeah, pag ganyan sa ganyan, mura, di ba? Oh. Pero ending, wala din naman nagawa, di ba? Wala rin kwenta. Na puro problema. Frustrated siya, galit siya. Kasi kita mo naman, sabi nga niya sa akin, Lord, hindi lang ikaw napahiya, tayong dalawa. Tapos doon, sinabi na niya after noon, na-dengboy tayo, Lord. So, kitang-kita naman natin. Actually, nagulat nga ako sa words ni Pangulo. Kasunod ng utos ng Pangulo, isang session ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Velasco hindi sa Batasan, kundi sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City, kung saan iniluklok bilang speaker si Velasco. I respectfully nominate Representative Lord Alan Velasco for the position of Speaker of the House of Representatives. I so move. Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. A man of his word. May isang salita. Sa mabuting halimbawa and for inspiring young government servants like me. Pero kinwestiyon pa rin ito ni Cayetano. Boom! Grabe, no? Pagkatapos niya magpakasasa sa ilang buwan, 15 buwan, siyang naging speaker hanggang ngayon, no? Nagkasundo yan, ha? Nagkasundo silang dalawa, hati. Yan yung mga taong ayaw talagang magpaubaya. At ang gusto lang talaga nila, yung maging gahaman, mga kaiksena. Boom! Oh. Ang gagawin nyo, papalitan lang ako, di ako hadlang. Wow. But you try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. Nang magtungo nga ang kampo ni Velasco sa Kamara kinabukasan, saradong pinto ng plenary hall ang kanilang dinatnan. Look what he's doing. He's preventing us from entering the plenary session hall of Congress. He's very childish. Para lang matapos ang boxing, muling namagi. Naki! Di ba mga kaiksena, kung makikita nyo, ganyan na ganyan yung ginagawa niya ngayon. Hindi niya man sinasarado yung Senado dahil hindi niya kayang gawin yan dyan sa Senado. Pero, yung pattern na sa Kamara o sa House, pinadlock. No? Ang ginagawa naman niya sa Senado, wag pumasok. Boom! Nasaan ba yung tubo? Boycott daw nila. Jack Miop, wag mag-flooding, okay? Isa-isa lang. Maraming salamat. Oh. Huwag ka mag-flooding. Nabasa ko na. Thank you, ha. Hitan si Duterte. Tapos na po ang... Uy! Ang lusog, ah. Yang na yang sa lalaki, ha. Roque, ha. Oh, sana all. So, Malacanang recognizes of course. Congressman Velasco as the new speaker. Our consistent position has been it is the House of Representatives that will choose their leaders, and if it has been ratified, then it is Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod nito'y Hindi pa rin tumitigil. Umiiyak pa rin. Umiiyak pa rin, oh. Tinan mo itsura. Hindi. Kunyari,
Ngayon nyo lang nakita. Lalaki, bading. Diba? Oh, itsura pa lang, oh. Hindi mo masabi lalaki yan. Bading yan. Palabas lang niya yun. May asawa, pero bading. Diba? Oh, may mga ganun eh. Masabi lang na lalaki, nag-aasawa. Ito mo si Marcoleta. Nasanda yung tubo. Ito mo si Marcoleta, ganda ng buhok, diba? Sumusunod, sa galaw mo sumusunod. Ow! I can feel it. Okay, sumagot. Oh. Hingi ng paumanhin sa Pangulo si Cayetano. Ang pagkakaintindi raw niya kasi, siya ang upong speaker hanggang matapos ang deliberasyon ng 2021 budget. Palusot pa. Ayan o. Oh. Mr. President, if I made a mistake, mali ang reading ko, misunderstood ko na gusto mong ituloy at tapusin ko ang budget, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko intention, never, na hindi ka sundin. Ian Cruz nakatutok. Hindi sundin. Gunggong! Palusot pa eh, no? At hindi pa dyan natatapos ang usapin patungkol sa nangyaring sigalot. Ito pa, mga kaiksena, tuloy-tuloy natin yan. Dahil no show nga yung mga majority. Kahapon pa pinalaga ng minorya ang walang abisong hindi pagsipot ng majority senators sa kanilang sesyon. Pero hindi lang silang naniningil sa umano'y boycott ng mga kasamahan, kundi maging ang mga nag-abang sa gallery. Nakatutok si Mark Salazar. Alas 3:30 kahapon, huli naming nakita ang ilang miyembro ng mayorya bago ang nakatakda sana nilang sesyon. Abala sila sa pag-alalay kay Senador Jinggoy Estrada nang arestuhin ito kahapon. Sikasuhin muna namin si Senator. Bata. Nasanda yung tubo. Bata. Grade 1. Kinder. Kasi kasuhin daw muna si Jinggoy. Diyos ko naman. Buto mesa nga, inaasikaso pa. Pag-alis sa Senado ng arresting team kasama si Estrada, nawala na rin lahat ang taga-mayorya. Ang 11 minority senator lang ang nasa sesyon alas 5 ng hapon. Hinihintay lang namin. Hinihintay lang namin yung presiding officer. Hindi natuloy ang sesyon dahil walang mayorya. Pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi. Sino nagpatay, sir? Sabi ngayon ng service chief ng Senado, nasirang circuit breaker ng gusali ang dahilan ng kawalan ng aircon. Nasanda yung tubo. Makaw, ano ba talaga? Parang ano, no? Parang sobrang coincidence naman. Wala kayong maintenance check-up niyan? Wawa. Tignan mo, electrical circuit breaker located at GSI Strip. Habang ang wifi, malakas naman umano sa mga oras na yan. Pero ang pinaka-issue para sa minorya, walang formal na anunsyo na kanselado ang sesyon. Kahit sa Senate Secretary, wala umanong pasabi. Dati, pag may delay, alam na namin na may delay. Ngayon lang, hindi pa namin alam. Violation of the rules to dahil hindi naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. Maraming salamat, Maid Moisela. Thank you po. 14 years ako sa Senado. Ngayon pa lang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Bandang alas 6:30 kagabi, inaddress ni Senate President Alan Peter Cayetano ang minorya sa isang post. Kung maninindigan ba nila sila para sa independence ng Senado, hiniling din niyang makiisa ang minorya na hayaang tumahimik ang Senado. Sabay-sabi ring nagtatanong ang bayan kung bakit nanahimik ang Senado. Dahil dyan, nagdesisyon na ang minorya na umalis na sa session hall. Wala na, hindi na darating eh. If you see his message in the social media page, sabi nga niya na parang it's a sign of protest on their part. On our part, we just want to work. Wala pong sinabi yung majority. Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami na-inform eh. By the way, birthday nga pala kahapon ni Senador Ping Lacson. Bumalik pa ang minorya para pakinggan na rin ang inimbitahang choir na nakatakdang umawit para sa Sanay session.
Paalala ng ilang nag-abang sa Senado sa gallery na nadismaya sa naudlot na session, serve with integrity. Tell me, is witnessing, is accompanying Senator Estrada to wherever he's going, is that more important than presiding over a Senate session? Tama nga naman, di ba? Mabigat yun. Sige, sabihin na natin, kapatid mo, jowa mo, asawa mo, si Estrada. Ano, Cayetano? Boom! Kaso ano ba panggap mo? Senador ka, di ba? Senate President ka pa. O ano pipiliin mo? Sa tingin mo ba pagka sinama mo si Estrada doon, makakalaya ba yon? No bail nga eh, tanga. Boom! Di ba? Boying DG? I just ask yourselves. Sa joint statement ng minorya, iginiit nila na kung gusto ng mayorya na magprotesta o depensahan ang posisyon nito, sa plenaryo dapat ito ginagawa. Oh. Tinawag nitong boycott ang ginawa ng mayorya dahil ang aniya sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada na hindi talaga dahil sa paghingi ng Senate independence. Oo. Dahil ang nangyari umano kahapon ay tungkol sa pagpapatupad ng batas, pagpapanagot at proseso ng Ombudsman at Sandigan Bayan na wala namang kontrol ang sinuman sa Senado. Sabi naman ng tagapagsalita ng palasyo, hindi naman kailangan lumiban sa trabaho para kay Estrada. Correct. Maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada, bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Bobo nga. Boom! Bobo nga talaga yung desisyon nila doon. Pwede naman bumalik, magtrabaho, no? Inuna niya pa nila yung ano eh. Yung, hindi, feeling ko mga kaiksena, parang ano lang yan eh, high school days. So nakakuha ng paraan para makapag-cutting. Boom! Nag-cutting na. Okay? So ito pa, mga kaiksena, tuloy-tuloy natin yan. Oh. Meron, marami. Alam ko, marami. Marami nagte-text sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan bakit nagkaganito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Never has it happened in my time here in the Senate, and I'm sure the longest serving is Senator Kiko, Senator Tito Sen, ay hindi po nangyayari pa yan nangyari dito sa atin. So talagang this is unprecedented, and I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution. Correct. Sir, kapag hindi pa nag-session bukas, Hindi pa lang kami ng paumanhin dahil kanina yung dalawang third reading sana nandyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Apat dun sa 8 naka-agenda today, dapat dalawang agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at mangingisda at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan dahil dito sa abandonment of responsibility. Pati yung bill health ni Senator Risa. Magna Carta of Barangay Health Workers at saka Anti-Hospital Detention Bill. Anti-hospital Nasa amendment na. Hindi nila bigyang daan ang sesyon para makumpleto yan para sa ating Sa lahat, sabihin na lang natin tulong kay Ma'am Risa, sa lahat ng nasa hospital na yun, na mga mahihirap natin mamamayan, na hino-hostage ng hospital dahil di makabayad, kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na ipagbabawal yung paggagawa ng ganyan na i-hostage yung pasyente. Hindi natin na ipasa. Thumbs down! Meron din. Resign! Tapos dalawang ano. Ito. Binoykot ng mayorya sa pangalawang pagkakataon ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder. Kaya naman ang minority bloc na present sa sesyon nanawagan ng magbitiw si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero si Cayetano, kahit wala sa plenaryo, panay naman ang pag-Facebook Live habang binabanatan ang minorya. Live mula sa Senado, nagbabalik si
Live selling, live selling. Ay, hindi, ito pala, hindi. Wag na natin ito. Ito pala, yung gusto ko yung buo eh. Oh. Yung buo natin na panoorin. Trending to ngayon. Ay, wait lang, saan na ba yun? Hindi, ito na lang. Ilipat natin muna kay Erwin Tulfo. Yan. Oh, Erwin Tulfo kay SP Cayetano. Ito, may message sa mga kaiksena. May binunyag. Ito At sa punto pong ito, makakapanayam natin live si Senator Erwin Tulfo. Magandang gabi po, Senator. Hi, Miss Vicky. Magandang gabi. Nakaw. Senator, ang gusto niyo po, mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. For the sake of discussion po, halimbawa pumayag siya, paano kaya pipiliin ang kanyang kapalit? Kasi 11 po kayo sa minority, 11 na lang din po sila sa majority na pwedeng bumoto dahil wala nga po sina Senador De La Rosa at Estrada. Paano kaya ito? Di kanya-kanya po, ika nga yung grupo niya, mamili po sila, tapos sasabihin nila ay mag-nominate. Grupo din po namin mag-nominate po ng Senate President. So, pagbobotohan po ito ng body. Mas maganda po yung ganon na mag-resign na lang po siya dahil sa ngayon po lumalabas para po siyang kapituko. Lamang naman po siyang ginagawang trabaho. At saka nakita naman kapituko. Wala naman talaga nagagawa pang trabaho si Cayetano eh. Ano ba nagawa niyang trabaho? po natin sa report po ninyo, napakaganda po ng inyong research. Lumalabas po na may president na pala na ayaw po niya magtrabaho, ayaw niyang bumaba sa pwesto, kailangan pang pakialaman ng dating Pangulo, palayasin siya dyan para lumaya siya. Ganun po ba ang gusto niya? Kailangan po palayasin muna ng Pangulo para may pumalit sa kanya na para magtrabaho po siya. Senator Tulfo, balikan po natin yung tanong ko po kanina. Kung let's say 11-11 na nga, minority at majority, sino po ang mananaig kung let's say pipili po kayo ng bagong Senate President? Hopefully by that time, Ms. Vicky, usually pag may gano'n naman, nababago yung number, na-break yung impasse niyan, yung isang grupo magiging 12 kasi may usapan na yan, nag-uusap na pare, dito tayo, bumoto tayo, magkaibigan tayo. Yung pakiusapan na lang yan, Ms. Vicky. So, definitely, mabibreak yan pag may appointment na o botohan sa pagkapangulo. Kasi yung magbabarkada, pare, dito na tayo. Kasi ang pangako dito Senate President na ito yung mga bibigay sa iyo ng mga committee, etc. Dyan, mukhang hindi yata magandang committee. So, nabibreak yun, nagiging 12-11 or 12-10, parang ganun, or 13-9. So, mas marami yung mag-i-elect dun sa bagong Senate President. Siyempre. Yan. Bati lang natin. Maraming salamat, Joyce. At binabati natin yung asawa niyang poging-pogi na si Deo, na avid fan mo na. Hi, Deo. Boom! Kiss mo nga ako. Thank you, baka magselos si asawa mo. Huwag na. Possible rin po may abstention kaya baka may manaig rin doon. Ano po? Pero ang tanong ko po, sino po ang ipapalit nyo sa pwesto kung sakasakali po? Kami po, ang amin po inonominate si Sherwin Gatchalian. Hindi ko po alam sa kanilang sa kabila po kung sino po inonominate nila. So, bahala na po ang pagbubutuhan natin sa araw po na yun. Kung bumaba man siya, kung tatablan po ng hiya si Senate President Cayetano, mas maganda po kung tablan siya ng hiya. Gagal, tay ka. Gigirahin ka na ng mga trolls ng mga DDS niyan. Nayari ka, Erwin. Patay ka, content ka na ng mga DDS na mga ano dyan. Alam mo na. O kaya dalawin siya. Lalo na yung mga bataan ni Cayetanong vloggers. Nakaw, yari ka dyan. Anghel ngayong gabi sa kanyang pagtulog at sabihin na bumaba na siya sa pwesto alang-alang sa mga Pilipino, Miss Vicky. Hindi makiksena. May punto naman kasi sinasabi ni Erwin Tulfo dito eh. Kahit sabihin natin Tulfo pa siya, kapatid pa siya ni Rapi Tulfo. Teka, kalimutan muna natin yun. Ang tindi natin, sinasabi niya. Totoo naman eh. Maiya ka naman Cayetano. Ang kapal naman ng mukha mo, tangina mo. Boom! May possibility kaya na mangyari po ito? Nabababa siya sa pwesto, sa tingin niyo po?
Wala po ako nakita. Tignan po ninyo yung napakaganda pong report ninyo. Pinapanood ko po. Ginawa niya na po ito sa Kongreso. Pinadlock niya pa po yung Kongreso. So, paano na lamang ho ito? Baka gawin niya rin ho dito. Tapos may nakita po ako, may daladala siyang logo. Baka yung logo niya na Senate President, dinala niya po sa bahay, inuwi niya at doon po siya nagla-live. Para mas gusto. Oo nga, ano? Baka nagpagawa ng sariling Senate President, Senate logo, no? Ang galing talaga ni Cayetano, Pero lamang po yata ni Senate President Cayetano, maging vlogger, Miss Vicky. Siguro, kaya nga, mas maganda, bumaba na lang siya, mag-vlog siya ng mag-vlog, lahat po ng vlog. Mas maganda, ika nga, kikita pa po, may denomination po, may bayad po. Boom! Mag-vlog ka na lang daw, Kamatano! Ayos din. Ano kaya mangyayari nito bukas? Kung sakaling pumasok yung mga majority, tas si Cayetano, pag nagkakita-kita, magsuntukan kaya ito mga ito. Ay, hindi. Bading si Cayetano, Kunyari lang yun, magaling lang. Suntukan, mga ganyan-ganyan. Pero pagka pinalagan mo naman talaga yun, pag nasapak mo ng isa yun, iyak yun. Boom! Si mga ganong galaw ni Cayetano, ano mo gusto mo? Ang gusto mo, may mga ganun-ganun. Sus, huwag kang paniwala dyan. Bibili pa ako sa hindi pumapalag. Kasi pag pumalag yun, sigurado patay ka. Diba? Senator, sa ginawang ito ni Senator Cayetano, na hindi pagsesyon ng 2 araw straight, meron ba siyang pananagutan dito? Meron ba siyang nilabag na rule? Meron po, yung una po kagad, yung doon sa Section 3 po, ng bilang tungkulin po Senate President na I will hereby discharge faithfully my duty. Yun po yung pagiging Senate President niya po. Dapat po, meron po kaming session. Dapat po siya magpipreside sa mga session Monday to Wednesday at exactly 3 o'clock. Yun po yung unang rule na binayolate niya po. Hindi po siya nagpapasession po. Pangalawa, yung hindi po nila pagpasok na hindi man lang tinimbrihan, under naman po sa Rule 14, Section 41 po ng aming Rules of the Senate, na kailangan po timbrihan niya pag walang pasok yung majority floor leader at saka yung minority floor leader. Hindi naman niya po tinimbrihan si dating SP Soto for this past 2 days po, kahapon at saka kanina. Nako, mabigat pala talaga, no? Wala talagang pakialam tong putang ina si Cayetano, no? Biruin nyo alam nga naman sinungaling si Erwin Tulfo rito. Hindi kaya hiya to pag nagsinungaling. Sumatik talagang walang kumbaga wala man lang pasintabi na kaya ko sa teacher mo, ma'am, may I excuse, may I go out, yung mga ganun. Wala. Diyos ko, grabe talagang katarantaduhan nito ni Cayetano, no? Ano kayong pumasok sa utak nito ni Cayetano? Ba't naging ganyan ang ginawa? Boom! Siguro, kumbaga sa mga, yung walang-wala na, do or die na, bahala na to, sige. Bahala na si Batman, kaysa kay Robin. Balak nyo bang kasuhan siya dito sa ginawa niyang ito? Mag-uusap po ang minority po kung magsasampa po ng kaso. Pero dapat po manggagaling po yan sa mga kababayan po natin, hindi po sa amin. Kung may kababayan po tayo na gusto pong sampahan po siya ng kaso, open po yun, i-file po nila sa Ethics Committee po namin. Ang problema lamang po dyan, miyembro po siya ng Ethics Committee. Siguro maganda po, wag na muna, pass muna siya, wag na muna siyang umupo dyan sa committee hearings ng ethics po namin. Senator Tulfo, sabi po ni Cayetano, kaya hindi po binubuksan ang sesyon ay para matiyak na matuloy raw ang Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes at hindi raw maagaw ang mga komite. Ano ba ang binabalak nyo at parang may kinatatakutan ang mayorya? Parang si Raulo talaga, no? Agawin. Kayo nga itong mga agaw, no? Para talagang inaalagaan nila yung Blue Ribbon at may pasabog sila sa Thursday po. Ayaw niya lang sabihin na baka maagaw sa kanya yung Senate presidency. Doon po siya kinakabahan dahil 11-11 nga po eh. Doon naman po sa hearing po sa Thursday, open po kami. Mag-imbita lang po siya. Darating po yung mga ilang miyembro po ng minority.
sa Thursday po, di okay lang ho sa amin. Wala naman kami, hindi naman kami kukontra. Actually, Miss Vicky, parang hindi ko maintindihan Para namang pretentious, mapagkunwari, may nagbabalat kayo si Senator Cayetano. Nung Blue Ribbon hearing po, member siya ex officio dahil minority leader siya. Ni minsan po, hindi po siya nag-attend Boom! Nasaan ba yung tubo? Yung inang yan. Ngayon ko lang nalaman yan. Ganyan. Grabe ka, Cayetano. Tapos ito ka, napiling superhero kayo na bubuksan nyo yung Blue Ribbon Committee para sa blood control. Noong nakaraan, wala ka palang silbi, wala ka palang kwenta. Boom! Kung tututukan kita ng barel, papasukin ko bahay mo na may Tangina barel. mo. Kung tututukan kita ng Papasukin ang bahay mo. Kung ko sa'yo, leche ka. Boom! Diba? Po siya, dapat pumirma po siya doon sa chairman's report. Hindi po siya pumirma kasi nakita niya na ilan sa mga kasamahan niya tatamaan po doon sa Blue Ribbon. Ayun, kaya naman pala bading ka talaga, Cayetano, tinan mo. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Boom! Diba? True enough. Tignan mo, yung kumampi sa kanya, may mga kaso po, kinampihan po siya. Kaya po siya naging Senate President. Diba? Totoo naman yung mga kakampi nila may mga sabit. Sige pare, baka sila nga, alam niyo yung sinasabi nilang may negosasyon. Sa kanila malamang yun sa majority. Halimbawa, Jinggoy, Joel, Cheese. Sige pare Sige, bubuto ka namin pero dapat magawa natin paraan. Di kami maano rito sa kason to Boom! Majority na tayo Sige, akong bahala. Sabi ko ni Cayetano, akong bahala, huwag kayong mag-alala. Nandiyan yan sa Bible verse ko. Boom! Hoy, sopa, wakingay mo! Kung may problema po, may reklamo siya doon sa report po ng chairman, dapat pumirma po siya at naglagay po siya doon ng may mga question po siya with amendments para pag-usapan po sa floor. Hindi yung hindi ka pipirma. Ano nga yung pinto, pakisara nga. Boom! Nasaan ba yung tubo? Hindi pa yan isasara, kanina pa yan Ang po ng mga kasamahan niya sa mayorya ngayon, hindi po sila pumirma doon po sa committee report o chairman's report ng Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson. Ang tanong po natin, bakit? Kasi pinoprotektahan nyo yung mga kamiyembro ninyo. Hindi po tama yun, di po ba? Dapat po kung mga ibang otoridad, pag nagkasala, example na lang po, police, di ba? Nagkasala, sasabihin, kabaro niya yan, ipoprotektahan niya yan. Ganun din pala ho dito. Ayaw nyo pirmahan yung report dahil tatamaan yung ilang kasama natin. Unfair naman po yun. Pero may balak ba talagang agawin yung Blue Ribbon Committee sa kanila? Wala po ma'am, wala po kaming numero ho 11 lang ho kami, kailangan ho namin 12, 13 po lalo na yung Senate presidency. Ano ang kinakatakot niya? Sabi, habang wala po kaming number. Kung talagang pinagmamalaki ni Cayetano yung kanilang majority, solid daw yan, di ba? Solid, gumagano'n pa siya. At talagang, kumbaga, ang tingin niya talaga sa kanilang grupo, mga walang traidor. Pero magtataka ka, takot na takot si Cayetano pumasok. Takot na takot si Cayetano na mapalitan. 11 lang tong mga to. Siguro, natatakot siya kasi baka nga may lumipat na iba sa kabila. Hayop na yan. Di ba, Ma'am Pay? Salamat po, Kakaloka talaga to. Diyos ko, bading. Sino? Si Cayetano. Sabi niya pa, di ba sa interview o sa press con, alam nyo, ganito, alam nyo, if it's God's plan, kung gusto niya ako na 4 days, 7 days, 1 week, month, na mag-stay,
Tatanggapin ko yan. Pero nilagay niya ako dito. Dami sinasabing ganun, pagka banal-banalan pa ang ugok. Kesyo nilagay daw siya dyan ni ng Diyos. Ginamit pa yung Diyos, nilagay siya dyan. Gunggong, di ka nilagay dyan. Talagang pinersa nyo lang na mailagay ka dyan. Boom! Diba? Oh. For 11 lang po kami, Senator or Speaker, Senate President Cayetano, safe ka na. Kung tututukan kita ng barel, papasukin ko bahay mo. Ang ina mo. Puro ka baril. Di ba? Safe ka na daw. Safe ka na, Cayetano. Pumasok ka na bukas, ha? Pakaya. Eto po, parang may patutsa na rin sa Manurya si Cayetano kanina. In the same way daw na nag-walk out kayo last week para mapigil yung pag-ambyenda sa rules on teleconferencing, ginagawa rin daw nila ito para maprotektahan ang trabaho ng mga komite. Magkapareho nga ba ang dalawang yon, yung walk out at yung hindi pagsasagawa ng sesyon? Basag ka na naman dito, Cayetano. May pinagkaiba po, Miss Vicky. Tama po yun. Pareho po, pinoprotektahan. Pero yung walkout po ng minority, pinoprotektahan po yung rules. Dahil ayaw pong sundin ni Senate President Cayetano at saka ni Marcoleta. Ayaw po nilang yung kanila pinapasok na 41C na pwede ang video conferencing sa voting at pag-attend ng session, di na kailangan pumasok. Yung po tinutulan namin, at sinabi natin, sa minority, pag-usapan natin dito, let's deliberate, let's discuss this section. Ayaw po. Gusto na pagbutuhan ka agad. Kasi nakita po nila, lamang sila I think they were 11 at that time, tapos 9 lang ho kami. Talo ho talaga kami, kaya hindi ho kami pumayag. Pinipilit nila na, no, let's do this. Kaya nag-walk out po kami. Sa kanila naman po, ano hong proteksyon? Pinoprotektahan po nila yung kanilang kasama na nahuli na, parang binoboykot nila, parang protesta po yun. Pinoprotektahan po nila para hindi na siguro maulit kung may mga mahuli pa in the very near future na mga miyembro ng mayorya para hindi sila mabawasan. Dapat hindi po ganon. Tapos, huwag pong isisi sa minority na tinatakot. Wala po kaming kapangyarihan, Ms. Vicky, na manakot kasi hindi naman po namin hawak ang sandigan. Lalong hindi naman namin hawak ang ombudsman. We do not have the power to execute a warrant of arrest para sa kanila. Wala po yun eh. Oh yes, kinakausap namin. Sumalib na kayo dito sa amin. Ganon din naman po sila, Miss Vicky. May kinakausap silang 4 sa amin na sumanib sa kanila. Nung first few days pa lamang, dahil alam nila, very konti lang po yung difference. Sino po yung 4 na kinakausap? Sino po yung 4 na kinakausap mula po sa inyo? Sa minority po, ito po, sa minority po, kinakausap po nila, gusto po nila na lumipat po si Senator Lapid, si Senator JB, kami pong magkapatid na Tulfo Brothers, na sumama po sa majority. Salita po sila ng salita na gusto nila lumipat po sila, kinakausap po. Kami din ho naman inoferan din po kami ng komite. Lumipat po kaming 4 para ilan sila dati? 13 para maging 17 po sila plus 4. Hindi naman po kami pumayag, di po ba? Dahil mali naman po, mukhang mali yung kanila ipinaglalaban. Mali po yung prinsipyo. Yung kanila ipinaglalaban po for their personal gain, business interest, family interest, political interest. Hindi po interest ng bayan, Ms. Vicky. May chance ba na lumipat we stood kayo? our ground. We said no. Hindi kami lilipat yan. Okay, sige ho. Hindi po kami lumipat kasi hindi po kami naniniwala doon sa kanilang ipinaglalaban. Sino naman ho yung mga sinusungkit nyo doon sa majority? Chismosa rin to si Vicky, no? Pasimple pa eh. Mga ganun. Sino rin? Mga ganun-ganun pa eh, no? Mga senior members po namin ng mga may kausap po doon, mga kaibigan naman po nila, nakasama. Tama po yun, si Senator Jinggoy na pare baka gusto mo lumipat na dito sa amin. Yung pong isa sa alam ko na kinakausap, si Senadora Lore, kinakausap din. Dahil magkakaibigan naman po yan, magkakasama sila 17th, 18th, 19th Congress. So magbabarkada na po yan, nagkaiba lang po ng bakod.
Next year po, maaring yung iba dyan po sa kanila, nandito na po sa amin, baka ilang araw from now. Ganun lang ho dito talaga, ganun po yung politika eh. Palipat-lipat ho eh. Senator, ang dami pong yun ang mga nagkokomento. kinakausap, na from minority, lumipat po sa majority. O sige po. Senator, ang dami po nagkokomento na parang ang gulo-gulo po ng Senado at umabot pa sa puntong wala nang nagagawang trabaho po. Paano kaya maaayos ito sa tingin niyo? Tanggalin nyo yung mga majority. Pumasok po yung mayorya sa pangunguna po ni Senate President Cayetano. Nakikiusap po kami. Alam nyo, pag pumasok na yan bukas, halimbawa pumasok yan, ang nakikita ko na naman dito, gulo. Gulo lang na naman. Oo, gulo. Kasi yung mga galawan ni Cayetano, lalo na pag naupo na yan, pumasok na dyan, babawi yan babakbak yan, titirahin nila yung mga kasama nila dyan. Oh, maniwala kayo. Magtrabaho po tayo. Gusto nyo magyaw-yaw, gusto nyo magreklamo, umiyak, kung ano man, gusto nyo... Pia, umiyak, magyaw-yaw, si Marcoleta, si Cayetano yung isa. Siya puli, no? Magdasal tayo ng kalahating oras. Ayan, si Cayetano, magdasal ng kalahating oras. Paano naman kasi, may Bible study pa. Wala nang ginawang matino ang putik talaga, oh. Kalahating oras? Grabe naman yan, te. Sino may pagdadasal mo? Buong barangay? Grabe. Ang lakas basag nito, no? Wala akong problema sa amin, sasamahan namin kayo. But please, come back to work, di po ba? Nakakahiya naman, Miss Vicky, parang kinukompute ko po eh. Sweldo namin, 300,000 isang buwan, plus. Parang 10,000 kada araw po yun eh. Sayang, di po ba? Samantalang yung minimum wage worker po, 700 something, pasabit-sabit po, lalo yung mga construction worker. Kami po, 10,000 hindi papasok. Saan naman ho yung hustisya doon, Miss Vicky? Alright, manalig po tayo. Maraming salamat po at magandang gabi, Senator Erwin Tulfo. So, ayan, ako, mga ka-eksena talaga naman, Antindi, di ba? Meron pa ba dito? Wait lang, ha? Hindi ko kasi makuha yung yung isang video. Pero, ayan nyo, pagka bukas, yan. Sad Joker Me. Yan, maraming salamat, ha? Dasal panglamay, mas maganda. Well, anyway, mga ka-eksena, hanapin ko muna yung video. Pagka, anong oras na ba? 10:00 pa lang pala, no? Pero nakailang oras na ako. So, hanggang dito na lang muna yung live stream natin. Pero, kayo mag-alala, bukas, babawi ulit tayo kasi ngayon lang naging maayos na internet namin. At saka, tignan natin yung mga sumagot. Boom! Ayon sa ating live survey, yan. Pabor ka ba sa panawagang resign para kay Alan Peter Budol Cayetano? At ang sumagot ng hindi! Boom! 1%. Bakit? Matik, DDS akong bobo at tanga. Tapos, ang sumagot naman ng pabor na pabor, 100%. Kailangan ng patalsigin yan at puro drama, 99%. Yan, Subscribe na agad. Boom! So, mga ka-eksena, sa lahat ng ating live viewers, maraming salamat po, At sinusubok ko rin kasing gumising na ng maaga dahil lagi na lang puyat, lagi na lang oras na nagigising. Kaya tatry ko kasi na maagang mag-live tas maaga rin makapatapos. Try nyo, malay nyo sa umaga makapag-live na ako. Okay? So sa mga ka-eksena natin, sa ating mga moderators, sa mga kabugera, eksenadora, at sa lahat ng Spice Girls, sa lahat ng members natin dito, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating live stream at pakisuportahan po yung ating isa pang YouTube channel at Facebook page, Direk Freddy Valera 2.0 at Direk Freddy Valera official Facebook page. Okay? Sa lahat po ng mga ka-eksena natin, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. God bless and see you again sa susunod nating live stream. Thank you so much. Bye!
Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direct Freddy Valera Official. Meron na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang naaabot din. Mula umaga hanggang hating gabi, mga videos na may saysay palagi. Hindi lang basta content na pampalipas oras, kundi gabay din sa pang-araw-araw. Kapag may issue sinusuri ng maayos, hindi nang huhusga, mas gusto malinaw. Lahat may matututunan na aral, habang nakarelax sa pakikinig ng bawat detalye at usapan. Kaya kung gusto mo na may kabuluhan, ito na ang channel na dapat subaybayan. Pindutin ang bell para updated ka sa bawat upload na siguradong panalo ka. Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. Sa panahon ngayon maraming nagpapanggap, puro yabang online pero walang pangarap. Pero dito iba ang hatid ng mensahe, pag-asa at inspirasyon ang tunay na biyahe. Minsan seryoso, minsan may katuwaan, pero sa dulo may mapupulot kang aral. Parang tropang marunong makinig, habang buhay mo unti-unting umiigit.